Humihiyaw ang makina ng motorsiklo ni Ethel kasabay ng paghiyaw ng kanyang kaluluwa para sa isang bagay na hindi niya mapangalanan. Sumisingit siya sa masikip na daloy ng trapiko sa EDSA. Ang bawat pagitan ng mga sasakyan ay isang paanyaya, isang panganib na handa niyang suungin. Ang hangin na humahampas sa kanyang mukha ay ang tanging nagpaparamdam sa kanya na siya'y buhay. Isang malakas na busina ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Isang kotse ang biglang lumiko sa kanyang linya. Mabilis ang kanyang reaksyon. Buong lakas niyang piniga ang preno. Ang tunog ng gumegesgas na gulong sa semento ay nakakabingi. Huminto ang motor, ilang pulgada lang mula sa pinto ng kotse. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Dumadagundong. Ang adrenaline ay mabilis na kumalat sa kanyang buong sistema. Buhay na buhay, ito ang pakiramdam na hinahanap niya. Ang kaba, ang panganib, ang pagiging nasa bingit ng kapahamakan. Pero sa paghinto ng motor, sa paghinto ng lahat, bumabalik ang katahimikan at kasama nito ang pamilyar na pakiramdam ng pagkawalang saysay. Ang kaba ay napapalitan ng panlalamig. Ang bilis ay nagiging pagkabagot. Ito ang buhay ni Ethel. Isang walang katapusang paghahanap ng kulog at kidlat sa isang langit na palaging kalmado. Pagkatapos ng isang oras, ibang-iba na ang mundo ni Ethel. Wala na ang amoy ng usok at gasolina. Napalitan na ito ng amoy ng mamahaling pabango at air freshener ng isang 5-star hotel. Nakatayo siya sa gitna ng grand ballroom, suot ang kanyang itim na blazer habang hawak ang isang clipboard. Siya ang organizer ng event na ito, ang grand launch ng pinakabagong modelo ng isang luxury sports car. Perpekto ang lahat, ang ilaw, ang musika, ang mga bulaklak. Masyadong perpekto, masyadong patay. Napabuntong hininga si Ethel habang pinapanood ang mga bisita. Mga mayayaman, nakagawn at nakasuit, nagtatawanan ng pilit, nagbebeso-beso kahit hindi naman talaga magkakakilala. Naglakad-lakad si Ethel palayo sa ingay. Napadpad siya sa may VIP section kung saan nakadisplay ang mismong kotseng ina-launch. Kulay pula, makinis, at mukhang mabilis kahit nakahinto. Pero hindi ang kotse ang pumukaw sa kanyang atensyon. May isang lalaking nakatayo sa tabi nito, matangkad, nakasuot ng navy blue na suit na halatang sadya para sa kanya. Ang buhok niya ay maayos na maayos. Ang tindig ay puno ng kumpiyansa. Kausap niya ang ilang potential buyers, tumatawa sa mga biro nila. Ngunit nung lumingon ang lalaki sa gawin ni Ethel, saglit na nawala ang nangiti sa kanyang mga labi. Ang mga mata niya, may lungkot doon. Isang kalungkutan na tila hindi kayang itago ng mamahaling damit. Ang kanyang mga mata ay nagtagal sa mga mata ni Ethel. Isang pamilyar na damdamin ang gumapang sa balat ni Ethel. Hindi niya alam kung anong pangalan ng damdamin na iyon. Siguro ay pagkilala. "Excuse me, ma'am," sabi ng isang waiter na dumaan sa kanyang likuran. Sa pag-iwas ni Ethel, hindi niya sinasadyang mabangga ang isa pang waiter na may dalang tray ng mga baso ng champagne. Crash! Nagsitilapon ang mga baso. Ang malakas na tunog ng nababasag na kristal ay umalingaw-ngaw sa gitna ng marahang tugtog. Ang malamig na alak ay tumalsik at ang ilan ay tumama sa sapatos ng lalaking kanina pa niya tinitingnan. "Oh my God, I'm so sorry, sir. I'm really sorry," natatarantang sabi ni Ethel. Mabilis siyang yumuko para subukang punasan ang sapatos nito, ngunit pinigilan siya ng lalaki. "It's okay, miss," mahinahon niyang sabi. Ang kanyang tinig ay malalim at kalmado, tila isang balikat na pader sa gitna ng gulo. "Huwag mo nang punasan, baka mabasa pa ang kamay mo." Inangat ni Ethel ang tingin. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong ito, walang lungkot, tanging pag-aalala. "Ako si Virgo." Pagpapakilala niya, mabilis na inabot ang kamay. "Ako ang chief engineer ng kumpanyang ito." "Ethel," sagot niya.
Naramdaman niya ang init ng kamay nito sa kanyang palad. Pasensya na talaga. Ako si Ethel. Ako ang nag-organize ng event. Kaya pala perpekto ang lahat. Nakangiti niyang sabi. Ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata ang nangangiti. Nag-usap sila sandali, hindi tungkol sa event, kundi tungkol sa kotse. Gusto mo ba ang ganitong bilis? Tanong ni Ethel, tumutukoy sa kotse. Tumingin si Virgo sa kotse, saka tumingin ulit kay Ethel. Gusto ko, pero nakakatakot ang sobrang bilis. Kailangan mo ng kontrol. At higit sa lahat, kailangan mo ng dahilan para bumagal. Napangiti si Ethel, isang tunay na ngiti. Ako naman, gusto ko ang bilis. Hindi ko kailangan ng dahilan para bumagal. Ang kailangan ko ay isang dahilan para wag nang huminto. Napatingin si Virgo sa kanya. Naging seryoso ang kanyang mukha. Pero Miss Ethel, ang bawat takbo ay may patutunguhan. At kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, ang bilis ay magiging kapahamakan. Naramdaman ni Ethel na parang hindi na sila nag-uusap tungkol sa kotse. Virgo! Isang matinis ngunit matamis na boses ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Lumapit ang isang babaeng ubod ng ganda. Nakasuot ng red silk gown. Ngumiti siya ng malapad at ang ngiti niya ay umaabot sa kanyang mga mata. Perfection. Pure, unadulterated perfection. There you are, love. Hinahanap ka ni Daddy. He wants to congratulate you. By the way, sabi ng babae, tiningnan si Ethel mula ulo hanggang paa, tila isa siyang dumi sa sahig. Sino siya, love? She's Ethel, ang event organizer. Ethel, si Yumi, ang fiancé ko. Sagot ni Virgo. Sa salitang fiancé, mabilis na nagbago ang mga mata ni Virgo. Ang lungkot na kanina ay nawala, ay bumalik. Isang pader ang bumangon sa pagitan nila ni Ethel. Oh, hi Ethel. Nice to meet you, sabi ni Yumi. Ngunit ang kanyang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Mahigpit siyang humawak sa braso ni Virgo, tila minarkahan na niya ang kanyang teritoryo. Kailangan na naming umalis ni Virgo. Naghihintay na ang daddy ko. See you around? Maybe. Hinila ni Yumi si Virgo. Tumalikod si Virgo, ngunit bago siya tuluyang mawala sa paningin ni Ethel, tumingin siya sa likod. Ang tingin na iyon ay isang paumanhin, isang paalam, at isang hiling na makita pa siya. Napahawak si Ethel sa kanyang dibdib. Ang tibok ng puso niya ay mabilis, at hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa kakaibang kaba na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang lalaking may fiancé na at may lungkot sa mata. Isang bawal na prutas na kayang magbigay ng kaba, bilis at panganib. Kinagabihan, nakauwi na si Ethel. Humiga siya sa kama. Isang gabi lang, ngunit nararamdaman niya ang pagkabalisa sa pagitan ng kasalukuyan at ng isang bagay na hindi dapat. Alam niya ang patakaran. Huwag kang makialam sa taong may commitment na. Pero ang pakiramdam niya'y naghahanap ng bagyo. At si Virgo, sa kabila ng kanyang perpektong suit at fiancé, ay mukhang isang ulap na puno ng kidlat. Ding! Nag-vibrate ang cellphone ni Ethel sa side table. Hindi niya kilala ang numero. Kinuha niya ito at binasa ang mensahe. Salamat sa pag-aalala kanina. Ingat sa pag-drive. Mas maganda ang kulay itim kaysa pula. Pinapatigil si Ethel. Virgo. Hindi niya alam kung paano nakuha ni Virgo ang numero niya. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng mensahe. Ang tanging alam niya, nanginginig ang kanyang kamay at ang nangiti sa kanyang labi ay mas malaki at mas delikado kaysa sa anumang ngiti na ibinigay niya kanina sa event. Ang linyang bawal ay hindi lang naabot. Ito ay nasira na. Ang biyahe pa uwi ay tahimik. Si Yumi, na kanina lang ay parang isang maningning na bituin sa event, ay abala sa kanyang cellphone. Ang mga daliri niya ay mabilis na nagtatype at paminsan-minsan, isang maliit na ngiti ang sumusilay sa kanyang mga labi. Hindi na nagtanong si Virgo
kung sino ang katext nito. Alam niyang kasinungalingan lang din naman ang isasagot sa kanya. Sanay na siya. Pagdating nila sa kanilang penthouse unit, ang katahimikan ay naging mas malalim, mas malamig. Ang bawat mamahaling gamit sa loob. Ang mga leather na sofa, ang mga abstract na painting, ang malawak na bintanang salamin na tanaw ang buong syudad ay tila mga palamuti sa isang magandang kulungan. Maghahanda lang ako ng wine, love, sabi ni Yumi. Ang boses ay matamis pa rin. Hinalikan siya nito sa pisngi bago dumiretso sa kusina. Hindi sumagot si Virgo. Dumiretso siya sa kanyang study. Ang amoy ng alak at pabango ni Yumi ay tila sumusunod sa kanya. Isang amoy na dati kinagigiliwan niya, pero ngayon ay parang lason na sa kanyang pang-amoy. Isinara niya ang pinto. Huminga siya ng malalim. Ang perpektong imahe ni Engineer Virgo, ang lalaking nasa tuktok ng kanyang karera, ay unti-unting nababakbak sa tuwing mag-isa na lang siya sa kwartong ito. Binuksan niya ang ilalim na drawer ng kanyang mesa. Sa ilalim ng mga dokumento, may isang lumang cellphone. Hindi niya ito ginagamit. Itinago niya ito para hindi makalimot. Binuksan niya ang phone, ang wallpaper. Isang masayang litrato nila ni Yumi. Kuha 3 taon na ang nakalipas. Mapait siyang napangiti. Binuksan niya ang gallery. At doon, sa isang folder na may pangalang Huwag Burahin, naroon ang katotohanan. Ang unang litrato, si Yumi, nakatalikod. May kasamang ibang lalaki sa isang bar, magkayakap. Ang pangalawang litrato, si Yumi, tumatawa habang sinusubuan ng pagkain ng lalaki. Ang tawa niya ay mas totoo kaysa sa lahat ng tawang ibinibigay niya kay Virgo sa loob ng nakalipas na 1 taon. Ang pangatlong litrato, isang halik, hindi sa pisngi. Isang halik sa labi, puno ng pagnanasa. Ang mga litratong ito ay ipinadala sa kanya ng isang kaibigan, 6 na buwan na ang nakalipas. Ang mensahe ng kaibigan niya, "Bro, sorry, pero kailangan mong malaman ang totoo." Nagsikip ang kanyang panga at nabuo ang kamao sa kanyang gilid. Naalala pa niya ang araw na yon, ang pagtanggi, ang galit, ang sakit. Pero pagkatapos ng lahat ng yon, ano ang ginawa niya? Wala. Pinili niyang manahimik. Pinili niyang magpanggap na walang nakita. Dahil ang pag-amin sa katotohanan ay nangangahulugang pag-amin sa sarili niyang kabiguan. Masisira ang perpektong plano niya. Ang magpakasal bago mag-30, ang bumuo ng perpektong pamilya, ang magkaroon ng perpektong buhay. Ang takot na masira ang plano ay mas matindi kaysa sa sakit ng kataksilan. Kaya tiniis niya ang mga ngiting peke, ang mga yakap na walang init, ang mga gabing alam niyang may iba itong kausap sa cellphone, ngunit kanina, sa event. May nagbago. Nang makita niya si Ethel, ang babaeng sumakay ng motor papunta sa isang luxury event. Ang babaeng may tapang sa mga mata pero may bakas ng kalungkutan. Ang babaeng hindi humingi ng tawad sa pagiging totoo. Ang kanilang maikling pag-uusap ay parang isang malakas na sampal sa kanya. Ang kailangan ko ay isang dahilan para huwag nang huminto. Napaisip si Virgo, matagal na siyang huminto. Matagal na siyang hindi umaandar. Nakatigil sa isang magandang kasinungalingan. Itinago niya ang lumang cellphone. Kinuha niya ang bago niyang phone. Nag-search siya sa Facebook. Ethel Reyes, Events Organizer. Lumabas ang profile nito. Mga litrato niya sa ibabaw ng bundok. Mga litrato niya kasama ang kanyang motorsiklo sa tabi ng dagat. Mga litrato niya na tumatawa, kasama ang mga kaibigan, walang halong kaplastikan. Isang buhay na malaya, isang buhay na totoo. Iyon ang buhay na tinalikuran niya para sa isang pekeng perfection. Hindi na siya nag-isip pa. Nahanap niya ang numero nito sa records ng event. Bago pa man siya magdalawang isip, nag-type siya ng mensahe. "Salamat sa pag-aalala kanina. Ingat sa pag-drive. Mas maganda ang kulay itim kaysa pula." V.
Nang masend niya ang mensahe, nakaramdam siya ng kaba. Isang kaba na matagal na niyang hindi nararamdaman. Isang kaba na buhay na buhay. Isang maliit na ngiti ang nabuo sa kanyang labi. Isang totoong ngiti. Love? Biglang bumukas ang pinto ng study. Nakatayo doon si Yumi. May hawak na 2 baso ng wine. Nakita nito ang nangiti sa kanyang labi. Sino yan, love? Tanong nito. Ang boses ay matamis pa rin. Pero ang mga mata ay naniningkit. Puno ng pagdududa. Bakit parang ang saya mo? Hindi natulog si Ethel ng gabing iyon. Paulit-ulit niyang binasa ang mensahe ni Virgo hanggang sa halos mabura na ang mga letra sa screen ng kanyang cellphone. Ang simpleng text na yon ay parang isang bato na inihagis sa tahimik na lawa ng kanyang buhay at ang mga alon na nilikha nito ay hindi mapigilan. Hindi niya dapat replyan. Iyon ang sabi ng matinong parte ng kanyang utak. Lalaking may nobya, delikado, gulo. Pero ang puso niya, na laging naghahanap ng kulog at kidlat, ay may ibang sinisigaw. Nagreply siya. Mas delikado ang itim. Madaling maaksidente sa gabi. Pero salamat sa paalala. Ilang segundo lang nagreply ito pabalik. Kaya nga kailangan ng liwanag. Pwedeng maging liwanag? Napangiti si Ethel. Ang kaba sa kanyang dibdib ay masarap sa pakiramdam. Ang isang gabing iyon ay nasundan pa ng marami pang gabi. Ang kanilang palitan ng text ay nauwi sa mahahabang tawag sa telepono. Mga tawag na umaabot hanggang madaling araw. Sa mga pag-uusap na yon, nakilala ni Ethel ang Virgo na hindi nakikita ng mundo. Ang inhinyerong pagod sa mga numero at blueprints. Ang lalaking may pressure mula sa pamilya at sa kumpanya. Ang lalaking nangangarap na isang araw ay iwan ang lahat para mag-travel pero hindi niya magawa. Sa lahat ng kwento niya, walang ni isang masamang salita siyang sinabi tungkol kay Yumi. Palagi niyang sinasabi na problema niya ito sa sarili, hindi sa ibang tao. Ang pagiging marangal niyang iyon ang mas lalong nagustuhan ni Ethel. Naramdaman niyang siya ang takbuhan nito. Ang kanyang liwanag, gaya ng sabi nito sa text. Magkita tayo, sabi ni Virgo isang gabi sa telepono. Kahit kape lang, bilang magkaibigan. Pumayag si Ethel, kahit alam niyang niloloko lang nila ang kanilang mga sarili sa salitang magkaibigan. Nagkita sila sa isang maliit na coffee shop sa isang eskinita sa Quezon City. Malayo sa mga lugar na madalas puntahan ng mga kliyente nila, tahimik at pribado. Umupo sila sa isang sulok. Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan. Sa personal, mas malakas ang epekto ni Virgo. Ang paraan ng pagtitig niya, ang paraan ng pagngiti niya, kapag tumatawa si Ethel sa mga biro niya. Lahat ay tumatagos sa puso ni Ethel. Bakit parang ang bigat ng mundo mo? Tanong ni Ethel, hindi na napigilan ang sarili. Tumingin si Virgo sa labas, sa mga patak ng ulan sa salamin. Dahil binuo ko ito para maging perpekto, mahina niyang sagot. Pero hindi ko alam na ang perpekto pala ay napakabigat dalhin. Ako na naman. Takot ako sa kabaligtaran. Pag-amin ni Ethel. Takot ako sa walang bigat, sa sobrang gaan, na parang wala lang. Kaya siguro, palagi akong naghahanap ng alon. Tumingin si Virgo sa kanya, diretso sa kanyang mga mata. Paano kung ako ang alon na hinahanap mo? Hindi nakasagot si Ethel. Ang hangin sa pagitan nila ay biglang bumigat. Puno ng mga salitang hindi masabi, ng mga damdaming hindi dapat maramdaman. Natapos ang kanilang kape. Naglakad sila palabas, umaambon pa rin. Nakatayo sila sa ilalim ng maliit na silong ng coffee shop, parehong ayaw pang umalis, parehong ayaw pang bumalik sa realidad. Salamat sa oras, Ethel, sabi ni Virgo. Kailangan ko na sigurong umuwi. Tumango si Ethel. Sige, mag-iingat ka. Tumalikod na si Ethel at nagsimulang maglakad papunta sa kanyang motor. Bawat hakbang ay parang ang bigat. Ethel! Narinig niya ang tawag ni Virgo. Lumingon siya.
Sa isang iglap, nasa harapan na niya si Virgo. Hinawakan nito ang kanyang braso. Ang init ng kamay nito ay gumapang sa buong katawan niya. At hinalikan siya nito. Hindi ito malambing. Ito ay gutom. Puno ng pananabik at lungkot na pinagsama. Isang halik na nagsasabing, suko na ako. At sa wakas, natagpuan din kita. Sa simula ay nagulat si Ethel. Pero pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at tinugon ang halik. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng ambon, wala nang tama o mali. Meron lang sila. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang humihingal. Nakatitig lang sila sa isa't isa. Ang mga mata ang nag-uusap. Alam nila pareho na may isang linya silang tinawid. Isang linyang mapanganib at walang balikan. Ring! Ring! Ang tunog ng cellphone ni Virgo ang bumasag sa kanilang sandali. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Ang ilaw mula sa screen ay tumama sa kanyang mukha. Nakita ni Ethel ang pangalan sa screen kahit hindi niya sinasadya. Yumi, my love. Napatingin si Virgo sa screen. Pagkatapos ay napatingin kay Ethel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Ngunit sa isang mabilis na desisyon, hindi niya sinagot ang tawag. Pinindot niya ang pulang button. Ang tawag ay naputol. Ang katahimikan ay bumalik. Mas mabigat kaysa dati. Mabigat ang bawat hakbang ni Virgo habang naglalakad siya sa hallway patungo sa kanilang unit. Wala nang atrasan. Ang halik na pinagsaluhan nila ni Ethel kanina ay hindi isang pagkakamali. Iyon ang pinakatumang bagay na naramdaman niya sa loob ng mahabang panahon. At dahil doon, alam niyang hindi na siya pwedeng bumalik sa dati. Hindi na siya pwedeng magpanggap. Binuksan niya ang pinto ng penthouse. Tahimik. Ang tanging naririnig lang ay ang mahinang tunog ng jazz music na nanggagaling sa sala. Nakaupo si Yumi sa sofa, nakatalikod sa kanya. May hawak itong baso ng wine. You didn't answer my call, sabi ni Yumi nang hindi lumilingon. Ang boses niya ay malamig. Parang yelong bumabalot sa mainit na gabi. Huminga ng malalim si Virgo. Inilapag niya ang susi ng kotse sa mesa. Ang tunog ng metal sa salamin ay umalingaw-ngaw. Yumi, kailangan nating mag-usap, panimula ni Virgo. Tumayo si Yumi at humarap. Ang mukha niya ay walang emosyon, pero ang mga mata niya ay nanlilisik. Saan ka galing? Amoy ulan ka. At amoy babae. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Virgo. Pagod na siya sa mga laro. Ayoko na, diretsyong sabi niya. Itigil na natin to. Natigilan si Yumi. Kumurap siya ng ilang beses, tila hindi maproseso ang narinig. Pagkatapos, tumawa siya. Isang tawang puno ng pang-uuyam. Pagod ka lang, Virgo. Stress na to sa trabaho. Ipaghahanda kita ng Hindi ako pagod, Yumi. Putol ni Virgo. Gising na gising ako. Hindi na tayo masaya. Matagal na tayong naglolokohan. Ang kasal, ang bahay na to, ang relasyon natin. Puro na lang palabas. Dahan-dahang nawala ang nangiti sa labi ni Yumi. Palabas! I gave you everything. Inayos ko ang buhay mo. Tinanggap ka ng pamilya ko. Tinanggap nila ako dahil kailangan nila ng magpapatakbo ng kumpanya. Ganting sagot ni Virgo, ang boses niya ay tumataas na rin. At tinanggap kita dahil akala ko ikaw ang bubuo sa akin. Pero Yumi, pareho tayong wasak at lalo lang nating sinisira ang isa't isa. Lumapit si Yumi. Nagbago ang anyo. Mula sa pagiging mataray, bigla itong nagmakaawa. Hinawakan niya ang braso ni Virgo. Love, please, wag ganito. Kung may nagawa ako, sorry na, babaguhin ko. Wag mo naman akong iwan. Ano na lang ang sasabihin ng daddy ko, ng mga kaibigan natin. Nakapangalan na sa atin ang mga invitations. Tiningnan siya ni Virgo. Nakikita niya ang takot sa mga mata nito. Pero hindi ito takot na mawala siya bilang asawa. Ito ay takot na mawala ang imahe na binuo nito. Takot na mapahiya. Dahan-dahang inalis ni Virgo
ang kamay ni Yumi sa braso niya. Sorry Yumi, pero buo na ang loob ko. Aalis na ako. Naglakad siya patungo sa kwarto para mag-impake ng mga gamit niya. Nang makita ni Yumi na seryoso si Virgo, lalo siyang naging desperada. Sumunod ito sa kanya at hinila ang kanyang braso. Virgo, huwag! Huwag mo akong iwan! Malakas na ang iyak ni Yumi. Hindi mo to ginagawa. Sino? Sino ang dahilan? Si Ethel ba? Ang babaeng organizer sa event? Akala mo ba hindi ko nakita ang titig mo sa kanya? Tumigil si Virgo. Lumingon siya kay Yumi. Ang muka ay seryoso. Hindi si Ethel ang dahilan, Yumi. Siya ang katotohanan. Naglakad siya papunta sa closet at kinuha ang kanyang maleta. Alam ko na matagal na tayong tapos. Patuloy ni Virgo habang naglalagay ng damit. At alam ko ang mga ginagawa mo habang wala ako. Biglang tumigil sa pag-iyak si Yumi. Napatitig siya kay Virgo. Anong ibig mong sabihin? Ang mga litrato, Yumi. Sabi ni Virgo, malamig ang tinig. Alam ko ang lahat. Noon pa man. Pero pinili kong magbulag-bulagan dahil duwag ako. Dahil takot akong mag-isa at takot akong masira ang perpektong imahe na pilit kong binubuo. Pero ngayon, tapos na. Hindi ko na kayang manatili sa kasinungalingang ito. Tuluyan nang nagbago ang mukha ni Yumi. Ang pag-iyak at pagmamakaawa ay napalitan ng galit at puot. Ang kanyang mga mata ay naningkit at ang kanyang ngipin ay nagkiskisan. Napakawalang hiya mo. Sigaw ni Yumi. Ikaw ang nagpabaya. Hindi mo ako sinamahan sa abroad. Sa tingin mo, sinong sisihin? Ako? O ikaw na nagpakita ng kahinaan? Pareho tayong may kasalanan, Yumi. Mahinahong sabi ni Virgo. Pero ang katapusan natin ay hindi na pwedeng ipagpaliban pa. Wala nang babalikan. Hindi mo ako pwedeng iwan. Sigaw ni Yumi. Tila baliw na. Wala kang karapatang iwan ako pagkatapos ng lahat ng ipinaglaban ko para sa'yo. You will regret this, Virgo. Tandaan mo ang sinabi ko. Kung hindi ka magiging akin, sisiguraduhin kong wala ring magiging masaya sa inyong dalawa. Hindi na pinansin ni Virgo ang pagbabanta ni Yumi. Isinara niya ang maleta. Alam niya na ang mga salitang yon ay galing sa galit at pagiging sugatan. Pero alam din niyang may bahid ng katotohanan. Ngunit, wala na siyang pakialam. Mas gugustuhin pa niyang harapin ang galit ni Yumi kaysa mamatay sa loob ng perpektong kasinungalingan. Naglakad siya palabas. Paglabas niya ng penthouse, huminga siya ng malalim. Ang bigat sa kanyang dibdib ay nawala. Napalitan ng isang kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Mabilis siyang nagmaneho patungo sa bahay ni Ethel. Kailangan niyang makita ito. Kailangan niyang sabihin na tapos na ang lahat. Nang makarating siya sa harap ng apartment building ni Ethel, nag-text siya agad. Nasa baba ako. Naghihintay. May mahalaga akong sasabihin. Hindi na ako duwag. V, ilang sandali lang. Bumaba si Ethel. Naka-shorts at t-shirt. Simple at totoo. Nagtataka ang ekspresyon ng kanyang mukha. Lumabas si Virgo ng kotse. Naglakad siya papalapit. Virgo, ano ang ginagawa mo rito? Tanong ni Ethel. Ethel, sabi ni Virgo. Hindi siya ngumiti. Seryoso ang kanyang mukha. Tapos na kami ni Yumi. Wala na. Hindi na ako aatras. Tiningnan siya ni Ethel. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Pagkatapos, dahan-dahan siyang ngumiti. Isang ngiti na hindi peke, hindi mabigat, hindi malungkot. Isang ngiti na parang haring araw na sumisikat pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Niyakap niya si Virgo. Mahigpit. Salamat, Virgo. Bulong ni Ethel. Salamat at nagpakatotoo ka. Humiwalay si Virgo sa yakap at tiningnan siya. Ang kanyang puso ay gumagaan. Ito ang nararamdaman ng isang taong nagmamahal ng tapat. Ngunit habang naglalakad sila, papasok sa building ni Ethel, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang notification mula sa messenger. Galing kay Yumi.
Isang litrato. Litrato ni Ethel na tumatawa. Kuha sa kanyang Facebook. May kalakip na mensahe. So, ito pala ang pinalit mo sa akin? Hindi pa tayo tapos. Magsisisi ka. Ang mga sumunod na linggo ay parang panaginip. Sa wakas, naramdaman ni Ethel ang pinagsamang kaba at kaginahawaan na matagal na niyang hinahanap. Ang kaba ng isang bawal na pag-ibig na naging totoo at ang kaginahawaan na si Virgo ay nasa tabi niya. Sa apartment ni Ethel, ang mundo nila ay maliit at sarili lang nila. Nagluluto sila, nanonood ng pelikula, at nagkukwentuhan tungkol sa lahat ng bagay na hindi nila nagawa noon. Sa piling ni Virgo, hindi na naghahanap ng aksidente si Ethel. Ang presensya lang nito ay sapat na upang mapuno ang matagal ng butas sa kanyang dibdib. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang bilis at panganib ay napalitan ng tiwala at kapayapaan. Pero ang mga magagandang sandali ay laging may kalakip na anino. Ang anino ni Yumi. Hindi na nag-text si Yumi kay Virgo, ngunit ang presensya nito ay naroon sa hangin. Sa tuwing maririnig ni Ethel ang pangalan ni Yumi mula sa isang kaibigan, o makikita ang mga litrato nito sa social media na nagpo-post ng mga cryptic messages tungkol sa betrayal at karma, nakakaramdam siya ng pagdududa. Alam ni Ethel na nag-iingat si Virgo, ngunit hindi pa rin siya mapakali. Isang araw, habang nasa parke sila at nagja-jogging, tumunog ang phone ni Virgo. Mabilis niyang kinuha ito. Si Yumi! Bulong niya habang sinasagot ang tawag. Lumayo si Virgo ng ilang metro nakatalikod. Ang boses niya ay mahina, seryoso. Wala siyang sinabing kahit ano, puro oo at hindi lang. Pagkatapos ng ilang minuto, ibinaba ni Virgo ang telepono. Bumalik siya kay Ethel, pero ang nangiti niya ay pilit. Anong sabi? Tanong ni Ethel, sinisikap na magtunog kaswal. Wala. Gusto lang niyang malaman kung anong gagawin sa mga papeles sa kasal, mga legal na bagay, sagot ni Virgo. Mabilis niya itong siniil ng halik. Huwag mo na siyang isipin. Tapos na yon. Pero nakita ni Ethel ang mabilis na pag-swipe ni Virgo sa screen ng phone nito. Parang may binura. Nagtatago ba siya ng isang bagay sa akin? Ang tanong na yon ay parang lason na unti-unting kumalat sa isip ni Ethel. Nagpatuloy sila sa relasyon. Nagbigay ng regalo si Virgo, nagplano ng mga biyahe. Ang lahat ay perpekto. Pero ang sobrang perpekto ay nakakatakot kay Ethel. Dahil sa nakaraang karanasan ni Ethel, ang kanyang yumaong fiancé na nawala sa isang aksidente dahil sa bilis ay nag-iwan sa kanya ng isang aral. Ang mga lalaking naghahanap ng bilis at kalayaan ay may posibilidad na umalis nang walang paalam. Isang gabi, habang nagtatrabaho si Virgo sa kanyang laptop, isang luma niyang laptop na dinala niya sa unit ni Ethel, napansin ni Ethel na umalis si Virgo para kumuha ng kape. Ang laptop ay naiwan na nakabukas. Hindi niya sinasadyang mapatingin sa screen. Ang kanyang mata ay nahuli sa isang email folder. Mga lumang email, tila hindi nabubuksan. Isang email ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang subject line ay, "Kailangan mong malaman ang totoo." Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ethel. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may puwersa siyang nararamdaman na nag-uutos sa kanyang buksan ito. "Wag, Ethel. Wala ka ng tiwala sa kanya." Bulong ng kanyang konsensya. Pero nanalo ang pag-aalinlangan. Hindi niya na napigilan ang sarili. Nag-click siya. Ang email ay galing sa isang kaibigan ni Virgo. Ang petsa ay 6 na buwan na ang nakalipas bago pa man sila magkakilala. Ang laman ng email, isang simpleng mensahe. "Bro, napag-utusan akong sabihin ito sa'yo. Ang mga litrato ay nandito. Alam kong masakit, pero huwag mong hayaang manatili ka sa kasinungalingan." At sa ilalim ng mensaheng iyon, may mga attachment. Ang mga attachment ay naglalaman ng mga litrato. Mga litrato ni Yumi na nakikipaghalikan sa ibang lalaki.
Mga litrato ni Yumi na nakayakap sa ibang lalaki. Hindi nagulat si Ethel sa mga litrato. Alam niyang may ibang lalaki si Yumi. Pero ang ikinagulat niya, ang nagpatigil sa kanyang paghinga, ay ang petsa. 6 na buwan na ang nakalipas. Nangangahulugan ito na alam na ni Virgo ang tungkol sa kataksilan ni Yumi bago pa man niya makilala si Ethel. Hindi niya iniwan si Yumi dahil nahulog siya kay Ethel. Naiwan siya dahil pinili niyang manatili sa kasinungalingan at hindi dahil napilitan lang siyang umalis. Naramdaman ni Ethel na parang may matalim na bagay ang tumusok sa kanyang dibdib. Ang lahat ay nag-iba. Ang kanyang pag-ibig na akala niya ay nagliligtas kay Virgo ay baka isa lang palang escape route ni Virgo. Isang malaking lie ang buong relasyon nila. May nakita ka ba, Ethel? Narinig niya ang boses ni Virgo. Nakabalik na ito. Nakatayo ito sa pinto ng kwarto, may hawak na 2 tasa ng kape at nakatingin sa screen ng laptop. Natigilan si Ethel. Hindi siya makagalaw. Ang mga litrato at ang petsa ay nanatiling nakadisplay sa screen. Ang tunog ng pagbagsak ng 2 tasa ng kape sa sahig ang bumasag sa katahimikan. Nakatingin lang si Virgo sa laptop screen pagkatapos ay napatingin kay Ethel. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Nagulantang siya, tila nahuli sa akto. Ethel, ako. Nagsimulang magpaliwanag si Virgo, ngunit walang salitang lumabas. Dahan-dahang tumayo si Ethel. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit at sakit. Kailan mo pa alam to, Virgo? Ang boses niya ay mahina, halos bulong, ngunit puno ng lason. Hindi siya sumisigaw. Ang sakit ay mas malalim pa sa galit. Hindi nakasagot si Virgo. Yumuko siya, tila nahiya. Kailan? Sumigaw na si Ethel. Hindi na niya mapigilan ang pagtaas ng kanyang boses. 6 na buwan na ang nakalipas niyang email bago mo pa ako makilala. Nilalak mo ang puso mo sa kasinungalingan. Pero ako pala ang susi mo para tumakas. Lumapit si Ethel. Bawat hakbang ay may bigat. Minahal kita, Virgo, dahil akala ko pareho tayong naghahanap ng katotohanan. Akala ko pinili mo ako dahil sa kung sino ako. Hindi dahil isa lang akong convenient escape mula sa buhay na duwag ka masyadong harapin. Nakaramdam ng kirot si Virgo sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Ethel. Ang sakit ay mas matindi pa sa suntok. Ethel, hindi ganoon. Mahina niyang sabi. Natakot ako. Duwag ako. Aminado ako. Takot akong aminin na tapos na kami ni Yumi. Takot akong masira ang pangarap ko ng perpektong buhay. Takot akong masira ang pangalan ng pamilya ko. Itinaas ni Ethel ang kamay. Pinipigilan siya. Pero bakit ka nagpakatotoo sa akin? Bakit mo hinayaan akong maniwala na ako ang dahilan? Bakit mo ako pinaniwala na tayo ang simula ng bagong buhay mo? Gayong ikaw mismo ang gumagawa ng kasinungalingan. Nang makilala kita, Ethel, ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas. Pilit na paliwanag ni Virgo. Ikaw ang nagtulak sa akin na harapin ang katotohanan. Ikaw ang nagbigay sa akin ng dahilan para lumabas sa dilim. Alam kong mali ang paraan, pero hindi ko pinagsisisihan na pinili kita. Umiling si Ethel. Ang mga luha ay nagsimula nang umagos sa kanyang pisngi. Hindi, Virgo. Hindi mo ako pinili. Tumakas ka lang. Tumakas ka sa takot mo. At ako ang naging panakip-butas mo. Naglakad siya papalayo kay Virgo, papalapit sa bintana. Ang mundo sa labas ay tila nababalot sa dilim, gaya ng kanyang puso. Umalis ka muna, Virgo. Utos ni Ethel, hindi lumilingon. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan kong mag-isa. Hindi ko alam kung kailan. Pero sa ngayon, hindi ko kayang makita ka. Hindi nagsalita si Virgo. Alam niya na wala na siyang karapatang magpaliwanag pa. Ang kanyang mga kasinungalingan ay nagbunga ng isang lason na katotohanan. Dahan-dahan siyang naglakad papalabas ng apartment ni Ethel. Sa pag-alis niya, narinig niya ang mahinang hikbi ni Ethel. Paglabas ni Virgo, binuksan ni Ethel ang kanyang cellphone.
Mga mensahe mula sa kanyang mga kaibigan ang bumungad sa kanya. Ethel, nakita mo na ba ang post ni Yumi? Girl, ang lakas ng loob niya. Pinapahiya ka na niya. Binuksan ni Ethel ang Facebook. Isang mahabang post mula kay Yumi. Hindi ito binanggit ang pangalan niya, ngunit klaro ang patutunguhan ng mga salita. Yumi Velasco. Nakakalungkot isipin na may mga taong masisira ang pamilya para lang sa panandaliang kaligayahan. May mga taong walang hiya, walang delikadesa, mga agaw. Pero tandaan, ang karma ay hindi natutulog. Ang lahat ng ginagawa mo ay babalik sa iyo. Marami ng reactions at comments ang post. Karamihan ay nagbibigay ng suporta kay Yumi at ang ilan ay nagtag pa kay Ethel. Kahit hindi direktang binanggit ang pangalan niya. Tama nga si Yumi, mang-aagaw ka talaga. Karmahin ka sana. Nagsikip ang dibdib ni Ethel. Ang sakit na naramdaman niya mula kay Virgo ay doble ang tindi dahil sa pagkabuyang-yang ng kanyang pangalan. Ang perpektong imahe ni Virgo ay nagdulot sa kanya ng pagkasira. Naramdaman niya ang pagkahiya, ang galit, ang pagkabigo. Napadapa si Ethel sa sofa. Ang lahat ng kaba at excitement na hinahanap niya sa buhay ay hindi ito. Hindi ito ang kaganapan. Ito ay pagkasira. Ring! Tumunog ang phone ni Virgo. Nasa bulsa niya ito habang naglalakad siya papalayo sa apartment ni Ethel. Kinuha niya ito. Isang mensahe mula kay Yumi. See, sinabi ko sa'yo, walang magiging masaya kung hindi ka magiging akin. Sisirain ko ang lahat 3 linggo. 3 linggo nang hindi nagpaparamdam si Virgo. 3 linggo nang mag-isa si Ethel sa kanyang apartment. Naramdaman niya ang matinding sakit. Hindi lang ang sakit ng pagkabigo sa pag-ibig, kundi ang sakit ng pagdududa sa kanyang sarili. Ang pagkabuyang-yang ng kanyang pangalan sa social media ay lalong nagpalala sa kanyang pagdurusa. Pinilit niyang bumalik sa trabaho. Kailangan niyang maging matatag. Ngunit ang bawat meeting, bawat tawag, ay tila dinadala sa kanya ang mapanuring tingin ng mga tao. Minsan, may naririnig siyang bulungan. Siya yun, di ba? Ang mga agaw. Pinilit niyang huwag pakinggan. Ngunit paano mo iiwasan ang mga boses sa iyong isip? Sa gabi, hindi siya makatulog. Ang imahe ni Virgo at ang kanyang mga kasinungalingan ay naglalaro sa kanyang isipan. Ang tanong ay paulit-ulit. Tama ba ang lahat ng ito? Worth it ba ang lahat ng sakit? Isang hapon, habang nagmamaneho siya pauwi galing sa isang event, napansin ni Ethel ang isang itim na SUV na parang sumusunod sa kanya. Naging mabilis siya, lumipat ng lane, ngunit sumunod pa rin ang SUV. Napailing si Ethel. Guni-guni mo lang yan, Ethel. Bulong niya sa sarili. Masyado kang praning. Ang totoo, hindi lang guni-guni iyon. Sa loob ng itim na SUV, nakaupo si Yumi. Ang mga mata ay namumula sa galit at pagod. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang kanyang cellphone ay nasa tabi niya. At ang screen ay nagpapakita ng mga sunod-sunod na missed calls at text messages mula sa kanyang mga pinagkakautangan. Yumi, kailangan mo nang magbayad. Last notice na yan. Kung hindi ka magbabayad, makikita mo ang hinahanap mo. Nagpatuloy sa paghabol si Yumi kay Ethel. Ang kanyang isip ay parang gulo-gulo. Isang malaking bahay na nasusunog. Ang lahat ng plano niya para sa perpektong buhay kasama si Virgo ay naglaho. At ang dahilan, si Ethel, ang babaeng walang kaalam-alam, ay sumira sa kanyang mundo. Wala kang karapatang sirain ang buhay ko, bulong ni Yumi. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Bago pa man ang lahat ng ito, may mga problema na si Yumi. Mga malalaking utang dahil sa kanyang bisyo sa sugal at sa paggastos ng sobra. Akala niya, kapag nakasal siya kay Virgo, magiging maayos ang lahat. Ngayon, nawala na si Virgo. Ang kanyang mga pinagkakautangan
ay humahabol na at wala na siyang matakbuhan. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan, isang plano na kasing dilim ng kanyang puso. Kailangan niyang mawala si Ethel. Kailangan niyang itama ang lahat ng pagkakamali. Pinark ni Yumi ang kanyang sasakyan sa isang sulok, malayo sa paningin ng apartment ni Ethel. Nandoon siya naghihintay, nagpaplano ng bawat detalye. Sa apartment, pinilit ni Ethel na maging normal. Napanood siya ng TV, ngunit hindi niya maintindihan ang pinapanood. Kumain siya ng dinner, ngunit wala siyang lasa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pangamba. Isang kakaibang kaba na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tumingin siya sa labas. Madilim na. Ang mga ilaw ng syudad ay tila hindi sapat upang liwanagan ang kanyang pag-iisa. Napakagatlabi siya. Ano ba to, Ethel? Hindi mo ba kayang mag-isa? Naalala niya ang kanyang yumaong fiancé. Ang kanyang huling relasyon ay nagtapos din sa trahedya. Ito ba ang kanyang tadhana? Ang laging mawalan? Ang laging mag-isa? Kailangan niya ng sariwang hangin. Lumabas si Ethel sa kanyang apartment. Naglalakad siya sa pathway ng building patungo sa gate. Malapit na siya sa labasan nang mapansin niya ang isang itim na SUV na nakapark sa malayo. Hindi niya napansin ito kanina. May nagtutulak sa kanya na tumakbo na bumalik sa apartment. Pero pinilit niya ang sarili na maging matapang. Hindi ko hahayaang lamunin ako ng takot. Hindi na. Naglakad siya papalapit sa gate. Ang ilaw sa streetlight ay kumukurap-kurap. Pagkatapos ay namatay. Biglang bumalot ang dilim. Naramdaman ni Ethel ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Nagmamadali siya. Narinig niya ang tunog ng makina. Lumilingon siya. Ang itim na SUV, mabilis itong umusad. Hindi ito dumaan. Mabilis itong lumiko. Diretsong patungo sa kanya. Namanhid ang kanyang buong katawan. Hindi siya makagalaw. Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig ay isang malakas na sigaw. Ow! Ang huling 3 linggo ay impyerno para kay Virgo. Ang pag-alis niya sa apartment ni Ethel ay ang pinakamahirap na desisyon na nagawa niya. Ngunit alam niyang kailangan niya itong bigyan ng espasyo. Kailangan niyang harapin ang kanyang mga kasalanan ng mag-isa. Ang mga araw niya ay puno ng pagtatrabaho, pag-iwas sa mga tawag mula kay Yumi, at pagsisikap na makahanap ng bagong apartment. Pero ang bawat sandali ng katahimikan ay ginugulo ng boses ni Ethel, ng kanyang mga luha, at ng kanyang mga salitang, "Hindi mo ako pinili. Tumakas ka lang." Ginulo niya ang kanyang buhok. Nasaan na si Ethel ngayon? Pinatawad na kaya siya nito? O tuluyan na ba itong sumuko sa kanya? Tok, tok, tok! May kumatok sa pinto ng kanyang temporary apartment. Pagbukas niya, isang pulis ang bumungad sa kanya. Kasama nito ang 2 nakasuot ng uniforme. Napakunot ang noo ni Virgo. "May problema po ba, sir?" "Kayo po ba si Mr. Virgo de la Cruz?" tanong ng pulis. "Ako nga po," sagot niya. Naramdaman niya ang matinding kaba sa kanyang dibdib. "May nangyari po sa isang taong malapit sa inyo. Si Miss Ethel Reyes. Kailangan po kayong sumama sa amin sa St. Jude Hospital," sabi ng pulis. Parang tumigil ang mundo ni Virgo. Anong nangyari kay Ethel? "May bumangga po sa kanya. Critical ang kalagayan niya," sagot ng pulis. Hindi na nagtanong pa si Virgo. Mabilis niyang kinuha ang susi at sumama sa mga pulis. Ang kanyang puso ay dumadagundong. Mas mabilis pa sa tunog ng sirena ng police mobile. Sa St. Jude Hospital, ang emergency room ay puno ng gulo at takot. Ang mga ilaw ay masyadong maliwanag at ang amoy ng disinfectant ay nakakasulasok. Nahanap ni Virgo ang nurse sa station. "Si Ethel Reyes po, anong kalagayan niya?" "Room 303, sir, pero hindi pa po stable ang kondisyon niya," sagot ng nurse. Naglakad si Virgo patungo sa room 303. Bawat hakbang ay parang tumatagal ng 1 oras. Ang kanyang isip ay walang tigil sa pagdadasal.
Nang makarating siya sa harap ng pinto ng room 303, nakita niya ang isang doktor na lumabas. Seryoso ang mukha. "Doc, anong kalagayan niya?" tanong ni Virgo. "Stable na po siya, sir. Pero marami siyang sugat at fracture. Kailangan pa ring bantayan. Nagkaroon ng matinding impact sa katawan niya." Sagot ng doktor. Huminga ng malalim si Virgo. Isang malaking ginhawa ang kanyang naramdaman. Buhay si Ethel. "Mr. De La Cruz?" Lumingon si Virgo. Ang pulis na kasama niya kanina ay lumapit sa kanya. Kasama nito ang isang detektiv na seryoso ang muka. "May kailangan po kaming itanong sa inyo," sabi ng detective. "Ang nangyari kay Miss Reyes ay hindi aksidente. Ito ay isang pagtatangka sa pagpatay." Nagsikip ang dibdib ni Virgo. "Pipagpatay?" "May surveillance video po kami mula sa kalapit na building," sabi ng detective. "Ang sasakyang bumangga kay Miss Reyes ay isang itim na SUV. Nakuha namin ang plate number. Ito ay nakarehistro sa pangalan ni Miss Yumi Velasco." Parang gumuho ang mundo ni Virgo. Yumi? Ang Yumi niya? Ang babaeng pinakasalan niya sana? Ipinakita ng detective ang video sa tablet. Malinaw. Ang itim na SUV ay mabilis na bumangga kay Ethel. Pagkatapos, mabilis itong umalis. Pinanood ni Virgo ang video. Ang huling sigaw ni Ethel ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Imposible, bulong niya. Hindi gagawin ni Yumi yan. "Mr. De La Cruz, may utang ba si Miss Velasco?" tanong ng detective. "Base sa aming investigasyon, may malaking utang po siya sa iba't ibang tao at sindikato. Ito ang posibleng motibo para sa kanyang pagiging desperado." Nagsikip ang panga ni Virgo. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pagpapanggap. Ngayon ay nagkaroon ng katuturan. Hindi dahil sa pagmamahal si Yumi kumakapit sa kanya, kundi dahil sa pera. Dahil siya ang kanyang ticket out sa lahat ng problema niya, ang lahat ng kanyang pagtatago sa katotohanan, ang kanyang pagiging duwag, ay nagdulot sa kanya ng ganito. Nagdulot sa kanya na ang babaeng mahal niya ay halos mawala sa kanya. "Mr. De La Cruz, kailangan po naming malaman ang lahat ng nalalaman niyo tungkol kay Miss Velasco," sabi ng detective. Hindi nakasagot si Virgo. Pakiramdam niya, siya ang may kasalanan sa lahat ng ito. Kung naging matapang lang siya noon, kung hindi lang sana siya nagbulag-bulagan, hindi sana mangyayari ito. Parang may humihiwa sa kanyang puso. Ang lahat ng kanyang pagtatago ay nagdulot ng kapahamakan. Tumingin siya sa pinto ng room 303. Ang ilaw sa loob ay patay. Ang lahat ay tahimik. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi, ang matinding sakit, ang lahat ng nawala. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang tiwala, at halos ang kanyang Ethel. Isang doktor ang lumabas mula sa room 303. Huminto ito sa harap niya. Ang mukha ay seryoso. "Mr. De La Cruz?" tanong ng doktor. "Ako nga po," sagot niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya," sabi ng doktor. Ang boses ay malungkot. Pero ang mundo ni Virgo ay tuluyan ng gumuho. Ang mga salita ng doktor ay parang libu-libong karayom na tumusok sa kanyang puso. Pero gising na siya. Napakurap si Virgo. Napatingin siya sa doktor pagkatapos ay sa pinto ng room 303. Ang kanyang puso, na kanina'y gumuho, ay biglang bumalik. Ang kanyang hininga, na kanina'y nawala, ay biglang bumalik. Gagising na siya? Nauutal niyang tanong. Tumango ang doktor. Pero mahina pa. Kailangan niya ng pahinga. Hindi pa namin siya pwedeng ilabas. Marami siyang sugat at fracture. Ang pinakamahalaga, buhay siya, Mr. De La Cruz. Huminga ng malalim si Virgo. Naramdaman niya ang matinding luha na nagbabadyang umagos sa kanyang mga mata. Niyakap niya ang doktor. Isang yakap na puno ng pasasalamat at ginhawa. "Salamat, Doc. Maraming salamat po, Doc." Sa loob ng ilang araw, hindi umalis si Virgo sa tabi ni Ethel. Nakaupo siya sa isang upuan sa tabi ng kama nito.
Hinahawakan niya ang kamay ni Ethel, malamig at maputla. Ang braso ni Ethel ay may benda at may ilang pasa sa kanyang mukha. Sa bawat pagmulat ng mata ni Ethel, naroon si Virgo. Ang kanyang presensya ay tahimik, ngunit puno ng pagmamahal at pagsisisi. Isang hapon, gumising si Ethel. Malalim siyang huminga at dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Napatingin siya kay Virgo. Ang mga mata ni Ethel ay malungkot, puno ng sakit, ngunit may bahid din ng pagtatanong. Ethel! Bulong ni Virgo. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Patawarin mo ako. Umiling si Ethel. Hindi mo kasalanan, mahina niyang sabi. Kasalanan ko. Kung naging matapang lang ako noon, putol ni Virgo. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Kung hindi lang sana ako nagbulag-bulagan, kung hindi lang sana ako nagpakaduwag, hindi sana mangyayari ito. Hinawakan ni Virgo ang kamay ni Ethel. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sinabi na sa akin ng pulis ang lahat, sabi ni Ethel. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Tungkol kay Yumi, tungkol sa mga utang niya. Hindi sumagot si Virgo. Alam niyang ito na ang oras para harapin ang lahat ng katotohanan. Ang lahat ng pinaniniwalaan kong perpekto ay isang kasinungalingan, sabi ni Virgo. Ang mga luha ay nagsimula nang umagos sa kanyang pisngi. Ang pamilya niya, ang negosyo niya, ang lahat ng ito, ginamit lang ako ni Yumi. At ako, niloko ko ang sarili ko dahil takot ako sa pagkabigo. Takot akong aminin na hindi perpekto ang buhay ko. Tiningnan ni Virgo si Ethel. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagmamahal at sakit. Pero nang makilala kita, Ethel, ikaw ang nagbukas ng mga mata ko. Ikaw ang nagbigay sa akin ng tapang na harapin ang lahat ng kasinungalingan. Alam kong hindi ko na maibabalik ang tiwala mo. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan na totoo ang pagmamahal ko sa iyo. Hindi ka escape route, Ethel. Ikaw ang destination. Napatingin lang si Ethel sa kanya. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Galit, sakit, o pag-unawa. Nang gabing iyon, habang nasa hospital pa rin si Ethel, binuksan ni Virgo ang TV. Ang breaking news ay bumungad sa screen. Isang balita tungkol sa paghuli kay Yumi Velasco. Ipinakita ang mga litrato niya. Ang headline, fiancé ng engineer, nahuli matapos tangkaing patayin ang kanyang karibal dahil sa malaking utang. Ikinuwento ng reporter ang lahat ng detalye, ang mga utang ni Yumi sa iba't ibang tao, ang kanyang pagiging desperado, at ang kanyang tangkang pagpatay kay Ethel. Pinanood ni Ethel ang balita. Wala siyang sinabi. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa screen. Inaasahan ni Virgo na magagalit si Ethel o magiging masaya na nahuli na si Yumi. Ngunit ang nakita niya ay lungkot. Isang malalim na lungkot para kay Yumi. Kawawa siya, mahina niyang sabi. Desperado. Hindi makapaniwala si Virgo. Pero Ethel, muntik ka na niyang patayin. Alam ko, sagot ni Ethel. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pag-unawa. Pero sa kabila ng lahat ng ginawa niya, nakikita ko ang sakit sa likod ng galit niya. Ang takot na mawala ang lahat. Hindi ko sinasabing tama ang ginawa niya, pero naiintindihan ko ang kanyang desperasyon. Niyakap ni Virgo si Ethel. Naramdaman niya ang panginginig nito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Virgo ang tunay na kapangyarihan ni Ethel. Hindi ang pagiging matapang niya sa motorsiklo, kundi ang pagiging malalim ng kanyang pag-unawa at habag. Hindi niya sinabi na pinatawad na niya si Virgo. Hindi niya sinabi na mahal pa rin niya ito. Pero, nang hawakan ni Virgo ang kamay niya, hindi siya lumayo. Hindi rin niya hinigpitan ng hawak. Ito ay isang maliit na senyales. Isang maliit na hakbang patungo sa pagpapatawad. Kinabukasan, isang pulis ang pumasok sa kwarto ni Ethel. Miss Reyes, pwede na po kaming kumuha ng official statement niyo? Sabi ng pulis
Handa na po ba kayong magsalaysay ng lahat? Tiningnan ni Ethel si Virgo na nakaupo pa rin sa tabi niya. Pagkatapos, tumango siya sa pulis. Opo, mahina niyang sabi. Handa na ako. Lumipas ang mga buwan. Si Yumi ay nilitis at natanggap ang nararapat na sentensya para sa kanyang mga kasalanan. Wala na siyang pagpipilian kundi harapin ang kinabukasan sa likod ng rehas kasama ang kanyang mga utang at ang kanyang pagiging desperado. Para naman kay Virgo, ang kanyang buhay ay ganap na nagbago. Iniwan niya ang kanyang apartment sa penthouse. Ibinenta niya ang mamahaling kotse, ang simbolo ng buhay na pilit niyang binuo na puno ng kasinungalingan. Bumalik siya sa isang mas simple, mas tahimik na buhay. Ang kanyang oras ay ginugol niya sa pag-aalaga kay Ethel. Araw-araw, sinasamahan niya ito sa physical therapy. Ginagabayan niya ito sa bawat ehersisyo. Hawak ang kanyang kamay sa tuwing nakakaramdam ito ng sakit. Inihahanda niya ang pagkain, inaalagaan ang mga sugat nito. Hindi siya humingi ng tawad, hindi na siya nagpaliwanag. Alam niyang ang mga salita ay walang saysay ngayon. Ang tanging paraan upang mapanumbalik ang tiwala ni Ethel ay sa pamamagitan ng aksyon. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Virgo ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Hindi ito ang perpektong imahe na hinahabol niya noon. Ito ay ang pagiging kasama sa hirap at ginhawa, ang pagiging tapat, ang pagiging naroroon. Isang hapon, pagkatapos ng physical therapy ni Ethel, dinala siya ni Virgo sa isang paboritong lugar ni Ethel, isang tahimik na dalampasigan sa Batangas. Ang hangin ay sariwa at ang tunog ng alon ay kalmado. Umupo sila sa buhangin, pinapanood ang paglubog ng araw. Naalala ko ang sinabi mo dati, panimula ni Ethel. Ang kanyang boses ay mahina, parang bulong. Ang bilis. Kailangan ng dahilan para bumagal. At kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, ang bilis ay magiging kapahamakan. Napatingin si Virgo kay Ethel. Hindi niya ito tiningnan sa mata. Ngunit naramdaman niya ang init ng tingin nito. Naalala ko rin ang sinabi mo, sabi ni Virgo. Ang kailangan mo ay isang dahilan para huwag nang huminto. Napangiti si Ethel, isang tunay na ngiti, walang bahid ng pait. Ngayon, nahanap ko na ang dahilan para huminto. Ang dahilan para bumagal. Tiningnan siya ni Virgo. Ako ba yon? Tumango si Ethel. Ikaw, ang iyong pagbabago, ang iyong pasensya, ang iyong pagiging tapat. Naramdaman ni Virgo ang matinding ginhawa. Ito ang pinakahihintay niyang mga salita. Ako rin, sabi ni Virgo. Ikaw ang nagbigay sa akin ng dahilan para lumabas sa kasinungalingan. Ikaw ang nagturo sa akin na hindi ang perpektong plano ang mahalaga, kundi ang perpektong tao. Dahan-dahang lumapit si Virgo kay Ethel. Hinawakan niya ang kamay nito. Sa pagkakataong ito, hindi na nanginginig ang mga kamay ni Ethel. May isang bagay pa akong hindi nasasabi sa iyo, sabi ni Ethel. Bago ka pa man dumating sa buhay ko, meron akong fiancé. Namatay siya sa isang aksidente. Masyado siyang mahilig sa bilis. Kaya siguro, takot ako sa bilis na walang patutunguhan. Nakinig lang si Virgo. Naunawaan niya ang takot ni Ethel. Ang kanyang nakaraan ay humubog sa kanya, gaya ng kanyang nakaraan na humubog sa kanya. At ako, sabi ni Virgo, takot akong maging isang kabiguan. Takot akong aminin na hindi ko kayang kontrolin ang lahat. Kaya pinili kong magbulag-bulagan. Sa sandaling iyon, naramdaman nila ang koneksyon. Hindi ang koneksyon ng kaba at panganib, kundi ang koneksyon ng pag-unawa at pagpapatawad. Naramdaman ni Ethel na ang pader na itinayo niya sa pagitan nila ni Virgo ay unti-unting nawawala. Sa paglubog ng araw, tiningnan ni Ethel si Virgo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ito ang unang pagkakataon na ngumiti siya kay Virgo nang walang anumang bahid ng lungkot o pagdududa mula nang mangyari ang aksidente. Ang nangiting iyon ay sapat na para kay Virgo. Pag-uwi nila sa apartment,
Habang naghahanda si Ethel para matulog, may nakita siyang sobre sa ibabaw ng kanyang side table. Kinuha niya ito. Walang pangalan ng nagpadala. Binuksan niya ang sobre. Sa loob ay isang sulat. Ang sulat ay nakasulat sa isang simpleng papel. Nagsimula siyang magbasa. Ang sulat ay galing kay Yumi. Nanginginig ang mga kamay ni Ethel habang binabasa ang liham. Hindi ito isang liham ng paghingi ng tawad. Ito ay isang liham ng pagsisisi. Minamahal na Ethel, hindi ko alam kung bakit ko ito isinusulat. Siguro, dahil dito sa likod ng rehas, wala na akong matakbuhan, wala na akong mataguan. Ang lahat ng kasinungalingan ay naglaho, at ang natira ay ako, isang babaeng walang-wala. Naiinggit ako sa'yo, sa tapang mo, sa kakayahan mong magmahal ng totoo. Ako, matagal ko nang kinalimutan kung paano magmahal. Ang tanging alam ko ay kung paano magpanggap, kung paano manatili sa isang kasinungalingan para lang hindi ako magutom, hindi ako mawalan ng halaga, hindi ko humihingi ng tawad. Alam kong hindi sapat ang salitang sorry para sa ginawa ko sa'yo. Pero sana, maintindihan mo, kahit kaunti, ang desperasyon na dumaan sa'kin, ang takot na mawala ang lahat, ang pera, ang pangalan, ang seguridad. Hindi ko minahal si Virgo ng totoo. Minahal ko ang ibinigay niya. At iyon ang kasalanan ko. Ngayon, wala na akong kahit ano. Pero siguro, ito ang kailangan ko. Ang maramdaman ng lahat ng sakit para matuto kung sino ako nang walang maskara. Sana, ikaw at si Virgo ay maging masaya. Sana, mahanap niyo ang kapayapaan na kailanman ay hindi ko natagpuan. Yumi. Natapos basahin ni Ethel ang liham. Hindi siya umiyak. Ngunit naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Hindi ito kirot ng galit, kundi kirot ng habag. Naintindihan niya ang desperasyon ni Yumi. Ang takot na mawalan ng halaga. Ito ay isang sakit na pamilyar kay Ethel. Ang takot sa pagkawalang saysay. Tumingin siya sa bintana. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Kailangan niyang magpatawad. Hindi para kay Yumi, kundi para sa kanyang sarili. Upang ganap na makalaya mula sa nakaraan at sa mga anino nito. Dahan-dahan kumuha si Ethel ng lighter. Sinindihan niya ang liham. Pinanood niya ang mga letra na unti-unting nagiging abo. Hindi ito pagpapalaya ng galit, kundi pagpapalaya ng pasakit. Pagkatapos, lumapit siya kay Virgo na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Hinawakan niya ang kamay nito. Kinabukasan, maaga silang gumising. Dinala ni Virgo si Ethel sa kanyang paboritong lugar. Ang burol na tanaw ang buong syudad. Sariwa ang hangin. Nakatayo sila sa gilid ng burol. Pinapanood ang paggising ng mundo. Virgo, panimula ni Ethel. Lumingon si Virgo sa kanya. Pinapatawad na kita, sabi ni Ethel. Ang kanyang boses ay malinaw, buo at puno ng pagmamahal. Pinapatawad ko na silang lahat at pinapatawad ko na rin ang sarili ko. Napuno ng luha ang mga mata ni Virgo. Niyakap niya si Ethel, mahigpit. Maraming salamat, Ethel. Maraming salamat sa lahat. Bulong niya. Humiwalay si Virgo sa yakap. Lumuhod siya sa harap ni Ethel. Ethel Reyes, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Hindi ako perpekto. Hindi ang buhay ko perpekto. Pero sa piling mo, alam kong totoo ang lahat. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon na buuin ang isang totoong buhay na kasama ka? Will you marry me? Kinuha ni Virgo ang isang simpleng singsing na gawa sa dahon na ginawa niya kanina. Hindi ito mamahalin, ngunit ang halaga nito ay mas malaki pa sa anumang diamante. Napangiti si Ethel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ito ay luha ng kaligayahan. Oo, Virgo, sabi ni Ethel. Oo, papakasalan kita. Sinuot ni Virgo ang singsing sa daliri ni Ethel. Hinalikan niya ito. Ang halik na yon
ay hindi na puno ng pananabik o lungkot. Ito ay puno ng kapayapaan. 5 taon ang lumipas. Sa isang maliit na bahay sa labas ng syudad, si Ethel at Virgo ay nagtatayo ng kanilang sariling hardin. Sa tabi nila, naglalaro ang isang bata, ang kanilang anak. Masaya sila. Simple, totoo. Ang buhay ay hindi perpekto. May mga hamon pa rin, ngunit hinaharap nila ito ng magkasama, ng tapat. Walang naitalang balita tungkol kay Yumi, ngunit sa puso ni Ethel, mayroon siyang kapatawaran. Isang kapatawaran na nagpalaya sa kanyang puso. Niyakap ni Virgo si Ethel mula sa likod. Hinalikan ang kanyang buhok. Ang ganda ng hardin natin, love. Bulong niya. Ngumiti si Ethel. Tiningnan niya ang kanyang pamilya, ang kanyang Virgil at ang kanilang anak. Ang kanyang hardin. Ngayon, Nia, naiintindihan ko na, sabi ni Ethel habang nakatingin sa malayo. Ang tunay na adventure pala sa pag-ibig ay hindi ang paghahanap ng bagyo, kundi ang pagpapatatag ng isang tahanan sa gitna nito.